o'clock AM. And sobrang aga. So, usually ganito talaga ako gumigising. Hindi nga! Every Tuesday because ang pasok ko is 6:50 AM. So, gumigising ako na 2 hours before. Kasi ang mabagal ako kumilos kasi kung ano na pag nagkagawa ko. So yeah. So tulog po yung mga kamag-anak ko. So wala ako makinay. Kaya mahina muna yung boses ko ngayon. So gagawin natin since this is especially maya-maya is tayo ay magpe-perform. So, I'm planning na syempre, dapat araw-araw nag-exercise tayo tuwing umaga, pero hindi ko talaga ginagawa yun. So, ngayon, siguro try natin mag-exercise. Kasi, sabi nila, nakakatulong daw po yung cardio para lumabas yung para maayos yung pagkanta natin ay mas maganda yung lumabas na boses ay nasabi nila. And I think nakakatulong naman din kasi nagawa ko na rin naman yun. So nag-exercise ako, then content vocalization, then yun na. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Mamaya mag-exercise tayo and then mag-vocalization para mabuhay yung boses natin. So kung mapapansin nyo, very puro vocal fry pa yung boses ko. Vocal fry pa yung boses ko. A few moments later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just can't get into it because they... Pag hirap na ako, yung, you have to do this, Christina, and that sabi ko, pagod na ako.
mga kantang sinulat mo. Tinatitibok mo ng bilis ang puso ko. Hindi pa rin nakakasakay. So yan, lakad-lakad muna tayo. Kasi pasukan din ng mga estudyante, kaya ang hirap din sumakay. Later. Ayan. Late na ako, guys. Wala pa rin akong masakyan. My gosh. Mabibigyan na ako ng pink card nito. Much later. Much later. So, ang layo na nalakad ko. Wala pa rin akong masakyan na jeep. Pinagsisisihan ko bakit ako nag-vlog. Ito ang dahilan kung bakit ako na-late. My God. Much later. Wala na. Late na ako, nakakainis. So, sa mga estudyante na makakapanood nito, huwag niyo pong gagayahin si sir na late na dumating. So, dapat mas maaga pa kayo sa teacher ninyo. Eh, kung teacher niyo yung late, di ba? Kaloka. Pero, hindi man ako nalilate sa klase ko. So, yun lang yung maganda. Kasi kahit malate ako, hindi naman siya eksaktong dun sa klase ko. Kaya hindi ako nalilate sa klase ko. Huh? Siguro mga 3 hours before pa ng klase ko. Kapag ko sa faculty, maghihintay pa ako ng 3 hours para dun sa klase ko. So, hindi pa ako late. Pero, on my official time, late na ako. So, I'm so ready for my pink card. This is my first time to have a pink card. Oh. Bakit kasi walang jeep na masakyan? Nakakabwisit. Lakad pa more. Nihingal na ako. So, ito na yung cardio exercise ko. So, kanina na cardio na ako. Cardio ulit. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ang oras na is magsi-7 na. Yung pasok ko is 6:50. So late na ako ng 10 minutes. Super late, super late, super late. Sana may jeep na ako. Kaya may jeep na, bye-bye. Kaya may jeep na, bye-bye.
visualization and also makapag-practice. Siyempre magpe-perform tayo kaya dapat hindi ganon ka-worse. Kahit man lang good, okay na yun. Wait a minute. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. So makeup lang para fresh mamaya. Hey guys! Welcome to my makeup tutorial. As you can see, I am applying a powder on my face, on my forehead, on my cheeks, and also on my neck. So make sure that it is all set up so fine, and you know, it's just very natural, and do not make or may a lot. So that is my makeup tutorial. I hope you like it. Enjoy. Hello. Maya-maya mag-i-start na. Kung nakikita nyo, ang daming tao. Diba? Napuno yung buong SHS 101. Hi, Ma'am Lopez. Ma'am Beo. Kaway-kaway naman. Hello. Ayan yung mga... Thank you po. Sila yung mga magaganda kong ka-teachers. Very supportive din. Ayan. Dalawa yung cluster niya. Balimbing. Go class grade 12, cluster 3. Ako pala yun. Grade 12, cluster 1. Go, Sir Diktahan. Go, go, go. Say hi. So sila yung HE21. Welcome to our channel. Ayan. So sila yung dahilan bakit gumamit subscribers ko. Pinalike ko sa kanila. Diba? Hindi naman magpapasubscribe yung mga yan kung walang additional points.
Bakit naman ganun? Master Six, ready na ba? Ayun. So, Titi, pakitawa na kayo ng buhay. Ang lakas maka-birthday party mo. Bayan walang may. Go, Ricky! Sabi mo. Ay na namin, be! Bakla, panalo na po. Wala na po, panalo na. Alis na po kami, panalo na si Ricky. Anong participation ni Jenny? Ang tari ni Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, may klase ka pa, Ma'am Jenny. Ay. Oh. Itsura ni Ken. Ayan, taray. Taray. So alam na po natin kung sino mananalo. Iba't ibang karakasan ang nakita natin. Mula sa pang-aabuso sa mga estudyante, pati pang-aabuso sa teacher. Kung panalo na to. Ang sarap naman, Barbon. Ba't nagpapasarap kayo? Ay.
manalangin. Congratulations to contestant number 4, grade 11, master 6. Minandro. Tinatawagan po yung dalawang performers na natitira. Master 3 at grade 11, cluster 4. So yung panahon ng Pilipiada ay yung nagkamit ng championship title. Yung first runner-up natin ay nakakuha ng 93, while ang ating champion ay nakakuha ng 96 sa kanilang average. Number 5, grade And our first place in Teacher's Got Talent is contestant number 2. With an average score of 90%. Again, our champion is grade 11 cluster 4 with an average score of 96%. She's been awarded with a panel of judges. Parang feeling ko ano to eh. Unboxing! Unboxing our first place. Ayan po. Nanginginig, no? Excited na po kami. Never pa ako nagkaroon ng ganito. Tawag yan! Tawag yan! Tawag at makakainom na yung... Bagay na. Picture frame! Louis Vuitton! Laptop. Lalagyan ng gamit! Wow! Laptop lang, pre. Laptop. Lalagyan boxer. Ay, boxer. Ano ba to? Wow! Meron ako lalagyan ng papakot. Ipaso. Ito! Ikay! Okay, titignan naman natin kung anong laman dito. Buksan na yan. Wala akong ka-idea anong laman dito. Kawin naman dito. May kakawin. Ayaw mo sa pagkakas. Ayan po yung mga, ngayon lang po makakakita ng red table. Ayan. Ayaw bumuka. Ayun! Ang challenge dapat buksan within 1 minute. Ay, naku. Ba't ayaw magpabukas? May silyo. Oh my God! It is my first time. Kakawin! Ikaw yung po, no? At tingin sa lahat! Yeah! Oh my God, makakakain na ng cake yung pamilya ko. Naiyak. Okay, stop na. State of recognition is hereby awarded to for winning the first place.
And the teachers get talent during the foundation day given this 19th day of March 2019 at Arellano University, Jose Rizal Campus. At may pa-medal sila. Ang taray. May pa-medal sila. Piling ko, oo. Piling mo may ano ka, honor ka. Ang bongga, diba? Kumanta ka lang, may ano ka na, may medal ka na. At meron sila pa-print. Okay, hindi ko to kayang gawin. So, it is very appreciate. English pa tayo. First place, congratulations. Oh my gosh. Pak. First place, pak. Ganon. O, yan o. Pak. So, yan. Nakauwi na ako dito sa bahay. Ang oras na ngayon is pasadong 8 o'clock na ng gabi. So, hindi ko na napansin yung oras kasi sobrang saya na nangyari and parang feeling ko Teacher's Day na naman. I enjoyed performing on my co-teachers, on my students, and parang ngayon ko lang ulit naramdaman yung ganong feeling. Kasi ang last na naramdaman ko noon is nung nag-compete ako nung college. So, kung gusto niyo mapanood yung competition na yon, just click the icon. Siguro may lalabas lang dito sa taas, dito ba sa right side ba or left side? So, bahala na kayo. Basta, click that and mapapanood nyo yung isang competitions ko na sinalihan ko rin on my college days. And luckily, I also won and I am a champion on that contest. So, hindi naman sa pagmamayabang pero yun nga. So, maraming salamat sa lahat sa suporta ng mga co-teachers ko, estudyante ko, friends, and lahat-lahat na. You are giving me a chance to show my talent and talagang passion ko talaga ang pagkanta. And yun, papasalamat ako dun sa experience na yun. Although kahit di man ako manalo doon sa patimpalak na yun, basta maramdaman ko lang and also ma-share ko lang yung talent ko, okay na ako doon. Parang feeling ko is winner na ako doon. Basta masaya ka doon sa ginagawa mo. So, ang napansin ko lang doon sa performance ko, so, pangungunahan ko na yung mga bashers ever. So, hindi siya ganun ka-perfect para po sa akin. Actually, nung nag-perform ako, ang naramdaman ko is, syempre, hindi mawawala sa lahat ng performers na kahit gano'n ka pa kagaling, is yung kaba. Pero depende na rin talaga kung paano mo i-handle yung kaba mo. Nung bago magsimula yung performance, hindi pa ako kinakabahan eh. Pero nung nandun na ako sa mismong stage, ay nakita ko na yung mga tao, and then parang na-realize ko na wow, parang contest nga to kasi may mga judges. So yun. And nawala yung concentration ko dun sa performance. Which is dapat, if ever na nandun ka na sa stage, dapat on character ka na. Isipin mo na kung kanino mo inaalay yung kanta na yun. Pero nung nandun ako sa stage, nagawa ko lang yon on the middle part na eh. Pero doon sa beginning, pero okay lang naman siguro. Sa umpisa lang naman, ang maganda is, nabigay mo siya on the middle part. So, nung umpisa, parang tinatansya ko pa, wait lang ha, yung ano ko eh, dapat meron akong paglalaan ng kanta na to eh. Parang i-imaginein mo na para sa kanya tong kanta na to, para lumabas talaga yung totoong emosyon. So, yun. So, nung una, medyo naalangan pa ako, parang, kasi tagal ko na rin hindi nagpa-perform sa maraming tao. So, yun, medyo kabado tayo, guys. And then, ang isa pa naging problema is sa mic and then dun sa speaker. Dun sa mic, medyo malabo or mahina yung feedback. So, and also, parang sa bogs. Yung kata-kata na yun is, inamitan ko ng falsetto. So, syempre kapag falsetto, very breathy siya and hindi mo marinig dun sa hindi siya ganun maririnig sa isang ordinaryong mic na hindi masyadong professional mic. Nag-gets ko yung sabi ko. Basta hindi siya masyadong naririnig kapag ginamitan mo siya ng falsetto. So yun yung nangyari. So falsetto yung nagamit ko
ayun kasi yung kahinaan ko eh. Hindi ko kaya kontrolin yung boses ko on how to make a perfect head tone or head voice. Hindi ko sinasabi na huwag tayo gumamit ng falsetto, pero the best way is head voice. Kasi mas nakokontrol mo yung boses mo. Pwede mong palakasin, pwede mong pahinain. Kasi sa falsetto, hindi mo siya ganon magagawa. Mahirap kapag falsetto eh. Hindi mo siya mailakas or mahina lang talaga. Hindi mo makokontrol yung volume mo. And walang texture yung boses mo. Tama ba yung term ko? Basta parang hindi ganon kakapal yung boses mo or powerful yung boses mo. So, plus yung ingay ng mga audience. So, given the fact na talaga nag-enjoy sila dun sa performance mo, so hindi naman natin sila mapipigilan na wag humiyaw. Eh, dahil nga mahina yung microphone and yung feedback ng speaker, hindi na masyadong narinig. And also, dahil nga mahina at yun nga yung sound, medyo hindi ko na naririnig yung boses ko. And also the music, kaya may mga part na nagpa-flat ako. I am honest to that. So, pasensya na po, hindi po ako ganun kagaling or ka-professional kumanta. And also, ang tagal ko na kasing hindi pa kumanta on a live setup. Kaya hindi ko na napapractice kung paano kumanta ng maayos sa harapan ng mga audience. And also, nung last competition ko rin ng college, ganun din nangyari sa akin. Meron talaga ako flat notes and hinahihiya ko yun. I am a perfectionist kasi, so medyo disappointing kapag may mga ganong nangyayari. Actually, hindi ko talaga ina-expect na mananalo ako kasi nga dahil dun sa mga nangyaring bad moments na yon. So, for your information and also diban po sa pagmamayabang, yung rap part po dun is my original composition. So, shout out po sa Disband. Kung napapanood nyo po ito, idol ko po talaga ang Disband. Kung napanood nyo po yung cover ko ng Kahit Ayaw Mo Na, so pwede nyo pong i-click yung nasa taas. So, kung hindi nyo pa napapanood, ayan yung una kong kinover na kanta ng Disband. And also, I am planning to cover this song, hindi na nga by Disband, siguro after nitong vlog na to. Basta maging clear yung cover. And also, baka mapanood ng Disband. Actually, nung ginawa ko yung rap part ng hindi na nga, hindi naman kasi ako talaga composer. Inisip ko lang yung message nung song, and then, sinulat ko siya na parang poem. And binagay ko dun sa tempo, yung parang instrumental na lang yung na part. So, binagay ko doon, and also binagay ko rin yung sa rhyme. Actually, sa lahat ng performance ko, yung rap part, yung pinakagusto ko doon eh. Kasi doon ko talaga siya pinagbubusan ng pansin, kinabisado ko talaga at yun, pinaractice ko ng todong-todo yun. Sana makarating sa kanila. So, paki-share and like, kaya mention ng Disband para malaman nila yung rap part ng hindi na nga. All in all, okay, masaya naman. Masaya yung experience. So, kahit meron tayong mga hindi ka nais-nais na nangyari, pero masaya. Basta kapag nagpa-perform ka, dapat you make sure that you are happy on what you are doing. Do your best. Give your best. And God will do the rest. So kayo, anong comment nyo about dun sa performance ko? Comment down below kung nagustuhan nyo ba, napangitan ba kayo, dapat ba talaga ako mag-perform? O dapat talaga akong naging first place? So, comment down below. Ano pang cover yung gusto nyong marinig sa akin? Ano pa yung mga next song na pwede ko pang i-cover? So, pwede po natin yung pagbigyan. So, yun lang. So, wala na akong iba pang masishare. So, sana nagustuhan nyo itong vlog na to. And I also prepare for another vlog kung sakali. And just wait for my another cover. So, maraming salamat. I love you guys. And good night. If you like my vlog, just hit the like button.